Ang pamagat po ng mensahe is all about together in unity. So, at church, ating babasahin banal na kasulatan is called the body. Actually, a body of Christ. Yan po yung sinasabi riyan. Pero a body, ito po ay tulad sa isang katawan. O kaya sa isang templo. O kaya sa isang building. Which comprises many parts distinct from each other. So kung ating titignan po, ano man dito, building man, templo o katawan, yan po ay hindi po isang parte yan. Tingnan natin, itong mga to lahat ay merong kanya-kanyang mga partes. O ito ay binubuo ng maraming mga partes na magkakaiba. Pero makita mo na sila ay isang unit, pinagsama-sama upang magbuo ng isang unit. Okay. Na kung tawagin nga ay unit, meron silang unity. So, kung ang church ay ganun nga po ang pagkagawa o pagkadisenyo ng ating Panginoon, dapat din ang church ay magsisilbing embodiment of true and biblical unity here on earth. Na ibig sabihin kung gano'n po na isang building, isang katawan, ang isang church, na kung saan nagpapahayag ng pagkakaisa. Nawa nga ay magsilbi na ehemplo sa sanlibutan na ito ng isang tunay na pagkakaisa ang bawat mga iglesia ng ating Panginoon. Pero isa pong nakakalungkot na katotohanan, marami pong churches ngayon ang hindi makitaan ng pagkakaisa. Mga churches na mahiyan tulad mo sa isang kinatay na katawan. Bakit po mahiyan tulad sa isang kinatay na katawan? Kasi andyan yung pagkanya-kanya. Andyan yung pag-away-away. Andyan yung kawalan ng pagkakasundo-sundo. So, kung yan ngayon ay ihalin tulad mo sa isang katawan, anong itsurang katawan yan? Isang katawan na kinatay. Ganon din, mahiyan tulad din sa isang gumuhong building. Okay. Pagka ang isang church ay nandyan, yung pagkanya-kanya, kawalan ng pagkakaisa, kawalan ng pagkakasundo. Parang gumuhong building. Kasi pag ang building ay gumuho, hindi mo na masasabing yan ay unit. Okay. Kasi gumuho na nga yan sa crumble. Pero nakakahiya po na makita na marami pong mga churches na hindi po inirepresenta yung isang building na matatag, yung isang katawan na malusog. Andyan yung pag-aaway, andyan yung paghahati-hati, na kung saan ay hindi po nakakalugod sa ating Panginoon. Kasi kung titignan natin yung banal na kasulatan, ano po ba ang mapapala ng isang iglesia o ng mga mananampalataya na mayroong pagkakaisa? Pagka ang isang iglesia o mga mananampalataya ay may pagkakaisa, ang sabi nga sa verse 1, there is consolation in Christ. Ano ba yung consolation? Ano yung konsolasyon? Parang pakinabang, mapupunta sa atin. There is comfort of love. Within a church na kung saan nakikitaan ng unity. There is that fellowship of the Spirit also. To a church or believers na kung saan ay nasisilayan ang pagkakaisa. Andun din yung bowels and mercies. At unang-una, andoon na napupulfill natin yung joy ng ating Panginoon. Na ibig sabihin, pagka ang church ay merong pagkakaisa, tuwang-tuwa po, galak na galak ang ating Panginoon. Kaya ang sabi sa verse 2, fulfill ye my joy, that ye be like-minded,
having the same love, being of one accord, of one mind. Okay, so kaya ito po yung kanyang hamon sa atin. Okay, para ating ma-fulfill yung joy ng ating Panginoon, kailangan po sa atin yung pagkakaisa. Yung pong like-minded na sinasabi riyan, the same love, being one accord and one mind. It all speaks of unity. Kakalungkot, nakakakita tayo ng mga churches na minsan nahahati o kaya nag-aalisan ang mga membro. Dati, ang saya-saya nila na naglilingkod sa ating Panginoon, buong-buo sila, pero dumating ang panahon na hinayaan nila na maghari ang kawalan ng pagkakaisa. Maghari ang pag-away-away, maghari ang pagkakawatak-watak. Hanggang sa dumating sa punto na yung iba nagsialisan. Yung iba naman humiwalay. Bumuo sila ng panibagong iglesia. At ang pastor nila nanggaling din doon sa church na pinanggalingan nila. O minsan naman, yung pastor ang napapaalis. Kasi may mga membro sa iglesia na hindi nagugustuhan yung kanilang pastor. Ibig sabihin, pagkaganyan po ang nangyayari, wala po talagang pagkakaisa. Okay, so the Lord expects believers to live together in unity. Ibig sabihin yan po talaga ang expectation ng ating Panginoon kasi He designed a church to be like that. Since He designed a church to live in unity, then the Lord expect the church, the believers, the brethren within the church to live in unity. Now the question is, how would believers express their unity as brethren in Christ? Paano nga ba natin i-express yung ating pagkakaisa bilang mga magkakapatiran sa ating Panginoong Hesukristo? Kasi ang unity talaga dapat na-express yan. Nakikita. Tama po ba? Hindi po pwedeng silayan ang pagkakaisa sa pamagitan lang ng bibig. Nasasabihin, kami ay nagkakaisa. Kahit po 5 beses nating sabihin na tayo ay nagkakaisa sa iglesyang ito. Kung meron dyan, pag-aaway-away. Kung meron dyan, pagkakanya-kanya. Lalabas lang na tayo ay sinungaling at hindi nagsasabi ng totoo. Kaya nga paano ba natin ma-express na hindi sa pamamagitan ng bibig? Mula sa ating text ay masisilayan natin yung several practices wherein the believers could express unity among themselves. So based po rito sa ating text, from verse 3 and verse 4, meron po ritong 3 practices na kung saan natin i-express yung ating unity bilang mga mananampalataya sa Panginoon. At una rito, first expression is that by being at peace with each other. Yan po yung binabanggit dito sa verse 3a. Sabi rito, let nothing be done through strife or vain glory. Na sa ating paglilingkod sa ating Panginoon o anuman ang ginagawa natin para sa ating Panginoon, ang gusto po ng Panginoon ay nawa ay meron pong kapayapaan, pagkakasundo ang bawat isa sa atin. Okay, yung pagkakasundo kasi, yun po yung larawan ng pagkakaisa. O yung pagkakasundo, tama. Yung hindi naman, yung peace kasi rito na sinasabi ko, hindi po yung kapayapaan lang, kundi pagkakasundo, pagkakabati-bati. Ayan po. Okay. So, pag ang isang church ay mayroong pagkakasundo sa bawat isa, masasabi pa na sila ay mayroong pagkakaisa.
Yun nga po yung binabanggit dito, kasi sabi niya, let nothing be done through strife or vainglory. So, paano ba natin mai-express ito? Yung meron tayong pagkakasundo. Sa ibang church nga, pag kayong deacon lang, hindi makasundo yung pastor. Nangyayari itong mga deacon, paalisin yung pastor. Ang dahilan lang, dahil hindi sila magkasundo. Maging sa mother church nga natin noon, may mga umaalis. Dahilan, meron silang hindi kasundo sa loob ng iglesia. At nang nagpastor ako, meron mga pumunta rito. Okay. So, merong isa na nakipag-usap sa akin muna bago pumunta. Sabi ko, magpaalam kayo kay pastor. Kung hindi kayo payagan, doon kayo. Sabi ko. Ngayon, kung payagan kayo, pwede ko kayong tanggapin dito. Ang dahilan lang, kung bakit gustong lumipat, dahil lang dyan, hindi makasundo. Merong hindi makasundo. Meron din namang lumipat dito. Okay, pamilya. Yung isang pamilya, ay isang membro dito, noon ng pamilya ay nandito na. Mission pa lang. Okay, so hindi ko inaasahan yun eh. Nung magsabi sila sa akin, tapos na pala yung pag-uusap nila at pagpapaalam doon sa mother church. Okay, sakal ko lang nalaman, tapos na lahat. Ibig sabihin, nakapagpaalam na sila. Kahit pinigilan sila ng mother church, hindi na nagpapigil. Yun nga lang, unexpectedly, dito pa rin pumunta na hindi ko naman ine-expect. Ang dahilan lang, dyan na naman sa hindi pagkakasundo. Kaya ito pong hindi pagkakasundo ay talagang isang napakalaking bagay yan, dahilan upang magkawatak-watak ang isang iglesia at mawala yung unity. At paano ba maipatutupad yan? Para maipatupad yung pakikipagkasundo sa bawat isa, unang-una, we must avoid conflict. Or by avoiding conflict. Okay, ano ba yung conflict? Pag-aaway-away. Okay, sabi kasi rito, let nothing be done through strife. Alam nyo, kung ikinukumpara nga tayo sa isang katawan, ang hirap naman na makita ang isang katawan na yan, nag-aaway-away ang mga membro. Kayo, may katawan kayo, tama po ba? Meron ba kayong parte ng katawan na nag-away-away? Meron po dyan? Hindi magkasundo? Sabi nung kaliwang paa, pupunta sa kanan. Sa kanan. Yung kaliwa naman, gusto niya, yung kanan naman, gusto niya pumunta sa kaliwa. Okay. So, minsan nangyayari lang yan, yung tayo kumakain. Yung ating ngipin, nakakagat niya yung itong natin dito. Nangyayari ba yon? Pero hindi nag-away. Yung may aksidente lang yun. Okay. Pero, kailanman hindi tayo makakita na isang katawan na nag-aaway-away yan. Maging ang building, kasi ang building hindi naman gumagalaw yan eh. Wala kang makitang building na nag-away-away. Okay? So, gano'n din po tayo bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon na inihantulad sa isang katawan. Naway, maiwasan po yan. Kung tayo ay paraaway dati, kasi meron yan bago ma-convert, ganyan siya, palaaway. Wala na siyang ginawa, kundi mang-away dito, mang-away doon. Okay? Pero yan, nung hindi pa tayo, mananampalataya, ngayon na mananampalataya na tayo. Kung talagang tayo ay ligtas,
At kung talaga na ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin, wala pong imposible para hindi natin maiwasan yung pang-aaway at pakikipag-away. Diba, maliwanag sa sinasabi ng banal na kasulatan, 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Oh. Doon din sa 1 Corinthians 12:25, binabanggit pa rin dito, yan nga po patungkol sa atin bilang iglesia ng ating Panginoon. Ang sabi rito, saan ba yun? 12:25. That there should be no schism in the body, but that the members should have the same care one for another. Yung schism po yan, ayun po yung pag-aaway-away, conflict, o kaya yung strife na nangyayari sa loob ng iglesia. Ang sabi niya, dapat wala nangyayaring ganyan. Na ibig sabihin, kung yan po yung nais ng Panginoon, tayo po bilang mananampalataya, ay naway matuto po tayong umiwas dyan. Okay? Kasi baka tayo pa yung maging sanhi ng pagkasira ng magandang fellowship within the church. Wala pong idudulot ang pang-aaway. Okay? At hindi po tayo niligtas ng Panginoon upang maging palaaway. Tayo po ay niligtas ng Panginoon at ngayon tayo ay ligtas na. Sinasabi nga na magtiisan tayo. Okay? So, pag sinasabi pa ng banal na kasulatan na pagka ikaw ay sinampal sa kanan, ibigay mo rin yung kabila. Ibig sabihin, pag-iwas sa pakikipag-away. Kung may sinabi sa iyo masama yung kapwa mo, palampasin mo, ibig sabihin, huwag ka ring gumanti. So, itinuturo yung huwag pagganti. Ibig sabihin, pag-iwas yan sa pag-away-away. Kung tayo ay inaway at mayroong umaway sa atin na taga-church o taga rito sa church, ay talagang i-practice po natin yung huwag pagganti at huwag makipag-away. Kundi, ipanalangin natin kung sino man yang nang aaway. Okay. So, buti na lang, sabi ni Sirina, nung maliit lang naman ako niyan eh. Okay. O, yung tumatawar yan, ayan, inaamin din naman niya, nung bata raw siya is, anong sabi, salbahe o hindi? Basta, salbahe, salbahe raw siya nung bata siya. Okay, umaamin din naman eh. Pero siyempre, ngayon lumaki na, nag-mature na kunti sa pananampalataya. Kahit pa paano yung mga ganong gawain, na pambata lang, ay talagang naiwan na kasi hindi na sila bata eh. Tama po ba? Okay. So sabi nga ng Biblia, when I was a child, I speak as a child. Okay. But when I become a man, I put away childish things. So ibig sabihin, yung mga pag-away sa bata lang yan. Ang kagandahan lang sa mga bata, pag nag-aaway yan, maya-maya, magkabati na yan. Pero sa mga matatanda, nako, pag nag-away yan, abutin niya ng dekada. Okay? So, pero makita nyo, ginagamit ng Panginoon ang bata para sa atin bilang example. At yun po yung isa, pagdating dyan sa pakikipag-away. Okay? Kung nagawa man natin, naway matuto tayo na kaagad makipagbati. Pero ang mahalaga, yung iwasan. Yes, avoiding conflict. Second, setting aside pride. Sabi kasi rito, vainglory. Ano yung vainglory? Yun po yung nag-iisip para sa kanyang kapurihan, para sa kanyang
ikatataas. Ayan. Okay, yung para sa kanyang sariling kapakinabangan. Okay. So, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, tinuturo sa atin na walang iba dapat na maluwalhati kundi ang ating Panginoon. Walang iba na maitaas kundi ang ating Panginoon. Pag tinaas natin yung sarili natin, sigurado mayroong maibababar yan. At isa na yan, ang ating Panginoon. Kaya nga yung iba, yung napapansin ko, okay, sa pagtataas nila kanilang sarili, na isa sa tiyapwera ang ating Panginoon hindi na nare-recognize. At yan po yung pong pagiging mapagmataas. Yan din po ang nagbibigay ng hindi pagkakaisa sa loob ng iglesia. O sa anumang samahan. Okay. Kung meron dyan na nahahalo na matataas ang pride. Yan po yung maging sanhi para mawala ng pagkakaisa. Nalulungkot nga ako, doon po kila Sister Remy, yung grade 4 doon. Ay, si Brother Ruel kasi wala rito eh. Dating, anong tawag doon? Ano yung sa kwan? Pinaka-head ng grade? O chairman. Chairman ng grade 4 sa kanila, mga teachers yan. Sa ngayon, ayaw na niya. Meron silang inirekomenda. Sabi, ikaw na lang. Yun po ay mananampalataya rin daw. Okay? Kung bakit nire-recommenda siya, kasi siya yung mareklamo, ang daming mga sinasabi, ang daming komento, sabihin talagang tingin niya sa sarili niya, magaling siya. Eh kaso nung sinabi, ikaw na lang maging head, ayaw niya naman. Pero ang galing niyang mamuna. Ayaw niyang, ang galing niyang magkomento. Okay. So, ay siyempre yung komento hindi naman nakakatulong. Ang dapat ay yung magsabi kung ano yung solusyon, kung halimbawa man. Kung ano yung makakabuti, hindi yung puro komento lang na komento, mga negatibong bagay. Kagaya ngayon dito sa pamalakad sa ating bansa. Ngayong may pandemic. Ang dami diyan nagkukomento, wala namang sinasabi na solusyon. Sinasabi lang nila, failure yung ating gobyerno sa pag-address doon sa pandemic. Pero wala naman silang masasabi na solusyon para sa ganun ay mabigyan ng solusyon yung problema ng pandemic. Okay? So sabi nga, kung failure ang ating gobyerno sa pag-address sa problema ng COVID dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, failure din ang Amerika. Failure ang Brazil. Failure ang Russia. Failure ang India. Failure ang Italy. Failure ang Spain. Failure ang UK. Ang France. Mexico. O lahat na ng mga matataas ang cases. At hindi lang matataas ang cases ng mga yan, matataas din ang death rate. Marami dyan, umaabot ng 10% o sumusobra pa sa 10% ang mga namamatay sa mga merong cases sa kanila. Whereas sa atin, hindi pa umaabot ng 2%. Sino nga ba ang masasabing nagtagumpay? Ang Vietnam, hindi pa nila pwedeng sabihin nagtatagumpay sila. Kasi hanggang ngayon, meron pa rin silang cases. Habang may cases ang isang bansa, hindi niya yan mapakawalan yung mga tao, kagaya ng dating normal. Hindi na pwedeng maibalik yun. Kasi once na maibalik yung kagaya ng dati, na pagpapakawala ng mga tao,
talagang yung cases ay mag-spread out yan. Talagang thousands of thousands ang maapektuhan, ang may infect. Kaya yung sabi ko, napakaliit lang ang mga cases sa Malaysia, pero apektado yung kanilang economy. Okay, hindi man sila nagla-lockdown kagaya natin. Pero meron mga restraints na ginagawa sila para hindi magkalat yung mga cases. Na apektado yung mga businesses. Apektado yung mga public transport. Okay, yung public transport ba, business ba yung mga yan? Sila ba ay nagpapasok din ng tax sa kaban ng bayan? Yes. At makita nyo, isa sa mga pinaka-apektado sa atin, yung public transport. Pero hindi lang sa atin, worldwide yan. Kung may mga gumagamit man mga public transport ngayon dito sa mundo, sigurado, hindi po kagaya ng dati. Ang dami ng mga pasahero. Talagang limitado, kagaya ng ginawa ng ating bansa. Hindi yung parang siksikan. Kung nakakita kayo doon na ipopost sa Facebook na mga trend, na ultimo doon sa ibabaw, punong-puno, sa Bangladesh yata nangyayari yan o India. Wala na ngayon yan, ganyan. Kahit saan. Okay? So yung mga bus, yung mga jeep, dito na kahit sa ibabaw, doon sa probinsya, punong-puno ng tao. Wala na rin ngayon yan. Okay, so ibig sabihin talaga, hindi maiwasan na maapektuhan ng husto ang mga negosyo. Kung sa Amerika, 70% ang nag-close sa mga restaurants nila, sa mga fast foods, hotels. Close yan. Hindi lang sa kanila, maging dito sa atin. Ba't ko man nabanggit yan? Dahil sa pride nga. Yung mga comment dyan, puna ng puna, wala naman maibigay na solusyon. Okay. Dito rin sa church, nawa ay maalis po yung mga bagay na yan. Maiwasan po. Ma-set aside kung ano man yung pride. Okay, maraming nag-aaway. Hindi magpapapintura. Yan, meron dyan. Gustong-gusto niya talaga. Yung kulay orange. Orange ang gusto ko. Ang mahal ng orange na kulay, hindi kaya ng budget. Hindi nasunod. Wala na. Okay. So, ang sama na ng mga sinasabi, ang dami ng komento na negatibo. Wow. Kasi hindi na pagbigyan Alam niyo, isang tao na talagang ayaw ay ipinipilit mangyari kung ano yung gusto niya. Ito po yung isang klaseng tao na mataas ang pride. Okay? Kasi ganyan po yung isang taong ma-pride. Kung ano yung gusto niya, yun yung masunod. Okay? So, minsan arrangement lang yung upuan, buti na lang ang upuan natin ay hindi na kailangan i-arrange ng panibago. Yan na talaga. Okay. Pero paano kaya kung monoblock yan? Yan. May mag-arrange yan na 3 row. Tapos meron din mag-arrange. Dalawang row lang. O kaya yung 2 hanay na ganyan. Pero yung gusto ng isa, yan. Meron doon. Okay. So, merong ayaw mag-giveaway dyan dahil mataas ang pride. Wala na. Away na. Okay, so yung pagiging mataas ang pride, yan po yung pagpapahiwatig ng kawalan ng pakikipagkasundo o pakikipag-isa. Kaya ito po yung sabi ng banal na kasulatan, let nothing be done through strife or vain glory. We must avoid conflict and we must set aside pride. Ano bang sabi ng banal na kasulatan tungkol sa pride? Dito po sa 1 Peter 5:5. Okay, so ito po yung mga katotohanan. Sabi rito, likewise, you younger, submit yourselves unto the elders. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed
sabi riyan, with humility. For God resisted the proud and gave it grace to the humble. Sabi niya, God resisted the proud. Pero sabi riyan, be clothed with humility. Ikaw ay madamitan ng kapakumbabaan. Para na ikaw ay madamitan ng kapakumbabaan, kailangan hubarin mo. Ano mang pride, meron ka. Yan po yung ibig sabihin. Dahil hindi ka madadamitan ng kapakumbabaan kung suot-suot mo yung pride na yan. Kaya kailangan iset aside mo yan. Tanggalin mo yan. Hubarin mo rin. So malinaw po na tinuturo ng banal na kasulatan na ayaw ng Panginoon sa mga taong ma-pride. At sa loob ng iglesia, tandaan natin, isa yan dahilan para mawalan tayo ng pagkakaisa. Kung paiiralin yung pride. Kaya kung meron kayong pride, mas maganda, gawin nyo na lang fried chicken yan. Mabubusog pa kayo. Okay. Second, practice wherein believers could express unity among themselves is by showing regard to each other. Sabi po doon sa verse 3b, but in lowliness of mind, let its esteem others better than themselves. Yung regards ay yung pagrespeto po yan. Respect. Okay? Irerespeto yung kapwa mananampalataya. Pag inirerespeto mo yan, ibig sabihin yan ay hindi mo tinuturing yan na nakakababa sa iyo. Tama po ba? Hindi mo yan itinuturing na mababang klaseng tao pag nire-respeto mo yan. Wow, nangyayari ba sa mga churches na meron dyan minsan nababaliwala? Itinuturing na walang silbi? Nalala ko tuloy, si Marvin, anak ni Pastor Binson. Pati sa church noon, pag ituring yun, parang hindi ko maintindihan kung anong klaseng turing nila. Parang napakababang tao, walang silbi. Okay? At nalulungkot ako. Hanggang ngayon, hindi na nakarecover yung tao. Parang hindi ko alam kung anong klase yung nangyayari sa kanya. Parang outcast siya sa pamilya. Siya pa naman yung maraming anak sa kanila magkakapatid. Bay, 2 at 3 lang silang anak. Okay, yung isa patay na. Parang pinabayaan na lang. Kumbaga sa isang palaboy, parang palaboy. Parang ganun na lang ang turing. Okay, maging sa church noon, ayan, kung ano na lang ang, nakakalungkot, no? Pero ito po, no? Sa loob ng iglesia, ito po, we must show regard or respect to each other. Kasi yun po yung sinasabi rito, let its esteem other better than themselves. Ibig sabihin, matuto tayong respetuhin ang bawat isa. Huwag nating ituring yung iba na tayo ay nakakahigit sa kanila. Paano po ginagawa yon? Yan, magagawa po natin yan by considering others as important. Bawat isa po rito sa iglesia, sa loob ng iglesia, bawat kapatiran, dapat ituring po natin na importante. Wala pong hindi importante. Ano mang kalalagayan. Yan man ay walang trabaho. Yan man ay bata lang. Yan man ay matanda na, kung may matanda. Lahat po rito importante. Ganyan po. Okay, alam niyo ba, yung mga bata rin ay importante rito. Yan, kasi nga, kaya nga, pati sa pagbibigay, pagkakaloob sa misyon, hindi ko po tinitignan sila na walang kakayahan. Okay, mahalaga rin sila.
Makapagbigay lang sila ng 5 piso, 10 piso. Diyan nila na ipapakita yung kanilang kahalagahan. O pagiging, tama ba, no? Importante. Kahalagahan. Kaya nga mahalaga na pahalagaan natin ang bawat isa. Wala po tayong ituturing na mas mahalaga. Wala tayong ituturing na less important. Kasi kung sino yung importante sa atin, yung mahalaga sa atin, yun yung lagi natin kasama, yun yung enjoy natin yung samahan. Okay, pag hindi masyadong importante sa atin yung kapwa mananampalataya, hindi natin na-enjoy yung samahan. Pero hindi dapat nangyayari yun. Dapat na-enjoy natin lahat yung pakikisama sa bawat isa. Pero mangyayari lang yan pag natutunan natin na ituring ang bawat isa na mahalaga para sa atin. Ako bilang pastor ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. Kasi tinuruan niya ako pagdating sa pagtuturing sa bawat mga membro ng iglesia. Tinuruan niya ako na talagang ituring ang bawat isa na pantay-pantay. Walang mas mahalaga, walang less important. Kasi ganun din naman ang turing ng Panginoon sa atin eh. Sa atin ang turing ng Panginoon, pantay-pantay. May trabaho ka man, nagtatights ka ng malaki, o ikaw ay walang trabaho, hindi ka nakapag-tight ng malaki. So lang minsan, may mga churches na talagang meron dyan. Ganun na lang ka-importante ang turing sa kanila. Pero meron naman dyan, hindi napapansin. Kasi turing nila walang halaga. Hindi na ipapakita yung tunay na pagkakaisa dahil lang sa ganong bagay. Sabi rito sa Hebrews chapter 10, verse 24. And let us consider one another to provoke unto love and to good works. Yung sinasabi, let us consider. Ano ba yung consider? Ituring. Andoon po yung ituringan natin ang bawat isa na talagang napakahalaga. Kasi bawat bahagi po ng katawan natin, kung yung katawan po yung ating pagbabasihan din, wala tayong masasabi yan na hindi mahalaga. Lahat yan, mahalaga. Kaya inilagay ng Panginoon dyan. Okay. Kaya nga pagka yung tao nga nawawala na ng buhok, hindi masaya yan. Okay. Pero nature kasi natin yan eh. Abang nagkakaedad, nalalagasan ng buhok, lalo na yung mga lalaki. Yan. At maraming lalaki na dahil sa naglalagasan ng buhok, hindi talaga natutuwa. Talagang problema para sa kanila yan. Buti na lang Kristiyano tayo. Okay. So, bakit ba nababahala tayo kung nawawalan tayo ng buhok? Unti-unti, nakakalbo. Bakit hindi tayo nagiging masaya? Kasi tingin natin, nababawasan tayo. Yan. Okay, nababawasan yung pagkagwapo. Ayan. Okay, so, kasi nga, nawawalan na ng buhok eh. Okay. Pero, lahat po yan nilagay ng Panginoon mahalaga. Halimbawa, yung kuko. Ano bang silbi ng kuko? Wala namang silbi, sabihin nyo. Sige, patanggal niyo yung kuko nyo, ano mangyayari sa inyo? Okay lang ba sa inyo, wala kayong kuko? Ultimo, pagpulot lang na ganyan, mahirapan kayo. Yun yung silbi ng kuko, pinapatigas ito para makapulot tayo. So lahat yan may silbi. Pilik mata natin, yung kilay natin. Mahalaga lahat yan, tama po ba? O, kung mahalaga, bakit tinatanggal nyo yung kilay nyo?
Hindi ilalagay ng Panginoon yan dyan na walang halaga. Kaya pahalagaan nyo. Ganon din po sa bawat mamamananampalataya. Hindi po ilalagay ng Panginoon sa iglesyang ito ang isang mananampalataya na wala siyang halaga rito. Kaya dahil mahalaga sa Panginoon yan, pahalagaan din natin ang bawat isa sa atin. Consider others as important. Second, accept others as contributors or partners. Ano pa ibig sabihin niya? Minsan, meron mga itinuturing na walang silbi, walang magagawa, walang maiaambag sa loob ng iglesia. Pag ganun po ang turing sa isang tao o isang mananampalataya sa loob ng iglesia, alam nyo, iisipin ko na ano kayong mararamdaman ng taong yan na itinuturing na ganyan. Ano yung mararamdaman yan? Wala naman pala akong silbi sa iglesyang yan eh. Wala akong pakinabang. Aalis na lang ako. Pero ang tanong, gusto ba ng Panginoon na umalis ang isang membro sa loob ng iglesia? Ang gusto niya manatili. Pero dahil umalis, dahil sa may mga membro na ganun ang turing sa kanya, ni walang maiambag, walang silbi, walang magawa para sa iglesia. Kung lahat ng parte ng katawan natin nagko-contribute para sa ating katawan, dapat ganun din po yung turing natin sa bawat isa. Ano man siya, meron siyang ma-contribute sa gawain ng ating Panginoon. Merong isang kwento, hindi ko na masyadong makani, basta isang matanda na talagang faithful na nag-a-attend sa loob ng iglesia. Ngayon yung mga membro, iniiwasan yung matandang yan. Okay? Kung pwede, ayaw na nilang magsamba. Pero nakikita nila, tinatanggap naman ng pastor. Kasi laging pag nagsasamba, may daladalang mga kung ano-anong binibigay sa pastor. Okay? So akala siguro ng mga membro, kaya nga tinatanggap ng pastor kasi may binibigay. Okay? So, pero dumating sa punto na tumigil na yung matanda. Tuwang-tuwa yung mga membro, hindi na nila nakikita. Pero yung pastor, kasi nasanay siya, nakikita riyan eh. Okay, hinanap niya kung saan. Okay? Nung mahanap niya yung bahay, kita niya yung mga anak. Okay? So, ang yaman pala na pamilya. Ang yaman. Yung mga anak, professionals, may magagandang trabaho. Sabi nila, pinipigilan nga namin dahil mahina na siya sa pagsasamba. Yung sabi ng mga anak. Pero hindi namin mapigilan. Talagang mahal na mahal niya yung pagsamba. Pero nyo? At sa pakikipag-usap ng pastor sa mga anak, nalaman nila na yung pala, yung pamilya nilang yun, ang nag-donate nung kinatitirikan ng church. Kaya mahal na mahal niya yung simbahan. Dahil nakita niya may bahagi siya doon. Na yung mga church members, hindi nila alam yan dahil may mga bagong henerasyon na yan. Yung mga dati, kaedad nung matanda, nagkawala na sa church, wala silang kaalam-alam kung sino yung matandang yun. Okay? Kaya sa loob ng iglesia, hindi pwede na ganun po, kahit kilala natin ang bawat isa, kung ano man, yung kalalagayan nila, kung ano man talaga sila. Pero, yun po, ang mahalaga, tingnan natin sila ay mananampalataya. Kapatiran natin yan. Kapwa anak ng Diyos. Kasama natin yan pagdating sa kaharian ng Diyos. Titira sa piling ng Diyos na walang hanggan. Walang dahilan para ituring natin sila na walang silbi. Once ng isang tao niligtas ng Panginoon, inilagay niya sa isang iglesia, may silbi yan. At ang Panginoon ang nakakaalam kung paano niya gagamitin yan upang maging kapakipakinabang yan sa gawain ng ating Panginoon.
Dito kasi sa church kasi ay talagang tinuturo po yung pagtutulungan, pagdadamayan. Minsan, yung iniisip natin na walang magagawa, siya pa yung merong nagagawa. Naisip ko nga, lagi ko naisip si Brother Adan. Nung naligtas yun, may sakit yun eh. Hindi naman yun healthy. Pero natatandaan ko, naglilinis dito noon, paggawa ng building. Ba, nandiyan siya rin. Minsan, tumutulong. Ano man yung kanyang magagawa. Pero kung titignan mo, sa kalalagayan niyang noon, parang walang magagawa. Parang walang maitutulong. Kaya nga, yung sinasabi ng banal na kasulatan, let it esteem others better than themselves. Alam niyo, hindi po conditional ito eh. Ano man yung kalalagay ng tao, ganun po dapat yung turing natin sa kanya. Tama po ba? Ayan po yung sinasabi ng Biblia. Minsan, meron dyan, binubuli na lang sa loob ng iglesia. Wala naman dito, wala akong nakikita, pero meron sa ibang mga iglesia. Binubuli-buli. Ano ba ibig sabihin pag ang tao binubuli-buli? Isang hamak lang, walang maikong contribute, hindi maituturing na partner sa gawain. Kaya yun na lang, parang laruan kung ituring. Ganon kasi, pag binubuli-buli, sabi yung laruan ko yan, no? Yun pala, yun po yung ginagawa, binubuli. Okay, so, accept others as contributors. Tignan nyo doon sa kung paano nagkakaroon ng contribution yung bawat isa. Dito po sa Luke 5:9. They are partners. Sabi po rito, Five seven. 6 muna. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake. And they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ship, so that they began to sink. So, yung partners dyan, kung tawagin, kaya partner, dahil may magagawa, tinitignan niya ng Panginoon kung ano man yung kapakanan natin. Kaya kung tinitignan na pa yung kapakanan natin, bakit pa natin titignan? Iniisip ng Panginoon yung kapakanan natin, bakit kailangan pa isipin natin yung kapakanan natin? So, paano ba natin maibibisto yung concern to others' welfare? How? Una-una, having the readiness to suffer or sacrifice for others. So, hindi lang po yung magsakripisyo tayo para kay Kristo, pero yung matuto rin tayo magsakripisyo para sa iba. So, yun po kasi yung essence ng pagmamahalan ng mga magkakapatiran. Andun po yung nagsakripisyo yung bawat isa para sa kapakanan ng iba, kagaya po ng ginawa noon ni Joseph bilang alipin ni Potiphar. Nagtrabaho siya bilang alipin. Do'y pinagkatiwala sa kanya lahat ni Potiphar. Pero ginawa niya lahat, ibinigay niya lahat, kakayahan niya. Hindi para i-bless siya ng Panginoon, kundi i-bless yung kanyang pinaglilingkuran. Si Jacob, ganyan din para kilaban. Nagsilbi siya para kilaban. Sa kanyang paglilingkod doon, may pamilya siya. May 4 na asawa. 12 anak. Pero hindi niya iniisip yung kanyang kapakanan. Ang iniisip niya lang, siya ay naglilingkod. Iniisip niya kung paano pagpapalain yung kanyang pinaglilingkuran na si Laban. Kaya ang sabi ni Laban, for I have learned by experience, okay, that God
blessed me for thy sake. Ibig sabihin, siya ay pinagpala ng ating Panginoon. Pinarami yung kanyang mga hayop, alagang hayop, tupa, kambing, baka. Dahil lang kay Jacob. Si Jacob, trabaho ng trabaho, hindi niya iniisip yung kanyang kapakanan. Pero makita niyo naman at the end, pinagpala si Jacob. Ganon din si Joseph. Na ibig sabihin, yun po yung team natin dati, to be a channel of blessing. Tayo kasi ay nilalang ng Panginoon niligtas. Hindi para mabuhay para sa ating sarili, kundi mabuhay para sa ating Panginoon. At paano natin na isasagawa yun? Meron siyang example dito o kaya instruction sa atin. Matuto rin tayo maging handa, magsakripisyo, o mag-suffer para sa iba. Ibig sabihin, pag nagagawa natin yan, talagang naipapakita natin yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Mananampalataya. Not only that readiness to suffer or sacrifice for others, but willingness to surrender or yield to others. Yung pong pagpaparaya, yun po yung gusto kong tukuyin dito. Ano ba ibig sabihin ng pagpaparaya? Okay. Ibig sabihin yung para sa'yo, pwede mong ibigay sa iba. O halimbawa, ikaw naman ay hindi mo kailangan masyado. At yung nakita mo yung kapatid ay mas kailangan. Okay. So, ayan po. Madalas napapakinggan natin yan sa pamilya. Laging sinasabihin yung panganay, dahil ikaw naman yung panganay, matuto kang magparaya. Ayan. Si Seth, nasasabihan yan eh. Okay. So, parang pagbigyan na lang yung kapatid. Kasi maliit pa yung kapatid. Pero ganyan din po kasi tayo rito sa church. Okay. Tinuturuan po tayo ng Panginoon ng ganyan. Dapat po, na isa sa buhay din po natin yan, na i-exercise yung pagpaparaya. O hindi yung gusto natin, puro sa atin na lang, puro sa atin na lang. Okay? Halimbawa, kainan, gusto natin sa atin lahat, wala na yung iba. Okay? So, mahirap yun. Hindi po ganon. Tingnan din po natin yung kapakanan ng iba. Yan. Madalas kong nababanggit na illustration yan eh. Okay, kasi minsan may nakikita tayo. Okay, hindi bago kumuha dapat ng pagkain, tinitignan yung dami ng pagkain at saka dami ng tao. Makuha naman yan eh. Tawag dito. Matatansya. Okay. Kung matansya mo na hindi pwedeng maramihan ang pagkain ng bawat isa, pag kumuha ka, huwag mo nang kukunin kung ano yung kakayahan mong kainin. Anong tawag doon? Kasi meron akong narinig, alam mo naman kung ano yung kapasidad ko, yun po yata. Huwag mong kunin kung ano yung kapasidad mo. Kunin mo lang kung ano yung talagang nararapat doon sa bilang nyo. Okay? Kasi matatansya nga eh. Kaso pag kinuha ko na yung para sa tatlo, kawawa naman yung tatlong mauubusan. Ay yung dalawa. Okay. So, yun po yung kaisipan na pagpaparaya. Okay. So, ito po yung sinasabi rito, look not every man on his own thing, but every man also on the things of others. Minsan, yung kabutihan mo lang natin kasi yung tinitignan natin. Tingnan natin, sabi ng Biblia, yung ikakabuti ng iba. Ikakaayos ng iba. Hindi yung sarili natin. Yan po yung pagbibigayan. Okay, kagaya nga niya. Ako, hindi ako makapagreklamo na hindi ako nasusuportahan ni Pastor Ador. Lahat ng makakilala ko, sila Pastor Edgar, Pastor Benson, mas nauna pang pastor sa akin yung mga yan, suportado sila. Isa pa, si Pastor, marami pa, mga nauna pa sa akin yan, suportado sila. Pero, wala akong karapatan. Kasi tinuruan ako ng Panginoon na magparaya. Ang konsolasyon, alam nyo, kung ano yung nagbibigay sa akin ng kasiyahan. At least, sabi ko, nasusuportahan yung mga send out natin. Okay?
So yun po, na ibig sabihin, sabi ko nga kay Pastor Bison, kahit hindi naman talaga ako suportahan ni Pastor Ador, okay lang. Yan. Pero hindi po kasi yung dahilan kung bakit hindi ako sinusuportahan ni Pastor Ador. Ang alam ni Pastor Ador, ayon na rin sa mga kwento ng mga ibang pastor, meron akong tinatanggap galing sa ibang bansa. Yan. Okay. So, hindi naniniwala si Pastor Ador na wala akong tinatanggap. Kasi kinukwento nila eh. Hindi ko alam kung sino naman ang nagsasabi na taga rito na meron akong tinatanggap galing sa ibang bansa. Yan. Okay, pero ayun nga po yung pagpaparaya. Okay, so sila kailangan nila. Yun po yung nasa isip ko. Ako, hindi ko kailangan. Bakit po? Kasi nandyan po kayo na nagmamahal sa akin. Saan hindi ko nga napigilan na ikwento kay Pastor Binson. Totoo naman, may tinatanggap ako. Hindi ko pwedeng ikailayan, sabi ko. Pero hindi galing sa ibang bansa. Galing sa mga members. Yan po. Hindi ko man sila tinuruan, bigyan ako ng love gift. Pero kusa, may mga nagbibigay. Okay, so mas mahalaga pa yan kaysa yung mga support na tinatanggap ng mga ibang pastor nang galing sa ibang bansa. Bakit? Kasi ang nagbigay kayo na mga ibinigay sa akin ng Panginoon upang alagaan ko. Yung ibang mga pastor tumatanggap man sa ibang bansa, hindi naman nila inaalagaan yung mga yon eh. So napakasarap tumanggap sa mga inalagaan na ibinigay ng Panginoon na kagaya niyo. So, in order for us to attain unity, each of us should strive for it. Ano ba? Pag sumikapan natin yan, matutunan at pag-aralan kung paano maging at peace with each other. How to show regards to each other. And how to bestow concern to others' welfare. Bear in mind that the work of the Lord will not succeed. Walang Lord yan, ano? Okay, so, di ba rin? Bear in mind that the work of the Lord will not succeed if believers do not have unity. Wala pong gawain ang Panginoon na magtatagumpay pag yung mga mananampalataya ay wala pong pagkakaisa. Kahit hindi sa church, sa ibang mga organizations, pag walang pagkakaisa ang mga members, hindi po magtatagumpay. Ang kumpanya, kung walang pagkakaisa, yung mga namumuno diyan sa isang kumpanya, hindi po magtatagumpay. Lalong-lalo na sa gawain ng ating Panginoon. Meron pa itong tatlong bagay na atin pong pag-iisipan. Excluding self is the enemy of unity. Bakit ko binabanggit ito? Kasi may mga tao, may mga members sa church minsan, ini-exclude nila yung kanilang sarili. Okay. So, pagka may mga contribution o may mga fellowship na yan ha, ini-exclude yung kanilang sarili. Alam nyo, ultimo sa patlak natin, marami pong nag-exclude yung kanilang sarili. Yung patlak po, pangkalahatan po yan para sa atin lahat na membro ng iglesia. At yung pag-exclude ng inyong sarili, yan po ay kaaway ng unity. Ibig sabihin po, hindi kayo nakikiisa. Pangalawa, second things to ponder is that separating self is the opposite of unity. Huwag po natin i-separate yung ating sarili. Kasi kung isiniseparate po natin yung sarili natin, ay
nagkukus po tayo ng disunity sa loob ng iglesia. Kaya nga noon, nagagalit ako, may nagpa-practice dito na yung people noon para doon sana sa camp ng yung hands play. Meron dyan, ayaw. Siniseparate yung sarili nila. Kasi, bakit nagagalit ako? Kasi nga, pagpapakita ng kawalan ng pagkakaisa. Hindi ako nagagalit sa tao na sinisiparate yung sarili. Kundi, nagagalit ako kasi nakikita ko ang pwedeng ibunga. Ayan po, na magdudulot yan ng disunity. Ayan po yung tandaan nyo. And pangatlo, division among ourselves is the adversary of unity. Yan yung ano ba yung division? Paghati-hati. Kami rito, dyan din kayo ha. Ayan. May leader sila rito, may leader sila doon. Okay. So, yun nga yung hindi na, yung division na. Yan po yung tinutulig si na Apostle Paul sa Corinthian believers. Na kaya nasabi niya silang karnal sila dahil yung division sa loob ng iglesia. So, ang division ay gawain ng laman. Ibig pong sabihin, dahil gawain niyang laman, idudulot niya sa loob ng iglesia ay kawalan ng pagkakaisa. Kaya nga po, kung napapansin niyo na nagkakaroon na ng division sa loob ng iglesia, mas mahalaga na ma-avert ka agad yan, maiwasan. Okay? Huwag nang ituloy yung division na yan. Grupo-grupo. Kaya nga pati rito, wala po yung age difference dito. Pagdating sa fellowship, pwede pong mag-fellowship, bata at matanda. Pwede pong mag-fellowship kahit saan man lugar ng galing. Taga Mindanao ka man, taga Luzon ka, taga Bisaya. Ano mang salita mo, Bisaya man o Ilocano, hindi po yan dapat nagiging sanhi ng pagkawatak-watak o pagdi-divide-divide. Ay diyan kayo, mga Bisaya kayo, dito naman kami, mga Ilocano. Hindi po pwede yan. Yan po ang adversary ng unity. Okay. Diyan na kayo mga bata. Dito naman kami, mga young people. O diyan kayo mga kabataan, dito kami, mga matatanda. Huwag po natin gawing sanhi ang age difference para tayo ay mawalan ng pagkakaisa. O diyan kayo kayong mga walang pinag-aralan, walang natapos. Kami ritong mga professional. That is the enemy of unity. At noon nga, noon sa Mother Church noon, meron silang binuo na professional group. Hindi ako sumali. Why? Sabi ko, hindi naman ako professional. Doon nakapag-college ako, hindi ko tinuturing na professional na yung naabot ko, yung natapos ko. Nag-aral lang ako 2.5 years dahil yun po yung offer noon sa mga seaman. Yung ibang taon noon, gugugulin na sa barko, apprentice. O ikaw, professional ka rin? Ay, hindi po ako professional. Sabi ko, kayo na lang, kayo yung professional. Pero hindi nila nakuha yung mensahe ko. Na they are creating division within the church. Siyempre, meron dyan mau-offend. Hindi na yan sasama kasi hindi nga siya professional eh. Kahit gusto man niya. Kaya po, yun po yung mga bagay na isipin natin. Tayo po ay i-design ng Panginoon para mamuhay at maglingkod sa Kanya na mayroong pagkakaisa. Tayo po ay tumayo. Tayo ay manalangin.